Hello guys, tingnan natin tong speed cutter ko no? Kasi pag saksak ko umano biglang may pumutok sa likod. Matagal na itong na-stop, hindi ko masyado nagagamit na kasi bihira na ako mag-fabricate tsaka mag-DIY. Yung grinder na lang ginagamit. May ginagawa akong jack pa press, yung jack na pressing machine na DIY. Medyo makakapal yung bakal nun. So eto, lalagyan ko din sana ng gulong kasi inano ko lang tong gulong nito para mahatak ko. Nakatago kasi ito Ayan, temporaring gulong para mahatak ko. Pinwesto ko na. Tumakbo sandali, biglang putok. Tinignan ko sa likod. Ngayon, binuksan ko itong capacitor. Mainit itong isa. Itong nasa 100 to 250 siguro microfarad to. Itong isa, 30 microfarad. So, isang malaki, isang maliit lagi ito So, ito pumutok na ito. Ayan. Yung unang saksak ko hindi pa. Ngayon ito, may cover to Ano yan? Tumalsik na. Wala na. Dito pa kanina Ito yung butas na yan. Umaga sa pumuslit na yung nag-short na. Mainit and pag-awa ko dun sa cable din medyo hindi abnormal din. Ngayon titignan ko kung pwede itong nakuha ko ng mga ayos din. Hirap kasi tumakbo kaagad kailangan makapagawa na ako So palitan ko muna ito nakahinang pa. Saka meron siyang nakaseries na nakaparallel na resistor na 15k. Pwedeng wala na siguro. So maghihinang pa pala ako dito. Ito itong isa lang. So tignan ko muna guys kaya ako makuha ng Sige, sandali lang. Yes guys tingnan natin. Ito, pinabit ko na itong luma. Natin kung puputok Hindi ko alam kung anong common na naka-series yan. So guys, tingnan natin wait na. Titingnan ko kung ano yung common. Hindi ko natandaan. So guys, ayan pa-plug ko ito. Tingnan natin kung pupuslit pa o mag-iinit. I-jar ko lang sandali. Dito tayo.
Okay. So guys, mukhang nakakuha. Hindi siya nag-iinit. Kanina isang ganun ko lang mainit na. And then, patest ng plug. So dito pwede nang malaman eh. Ayun, dito pa. Mainit pa ng konti. Siya na. Okay. Guys, parang okay na. Isa pa. Looks good. Fire. Okay guys, maganda ang putol. Pantay ang putol. Okay guys, makapal to eh. Kalusot at medyo capacitor lang ang naging problema. So yung pinalit ko from 100 nagre-register to ng 200 to 285. Itong itim. Hindi na makuha ng tester ko hanggang 200 microfarad. Ang range na itong ano ko kasi hanggang 200 microfarad lang. So, pag tumaas siya magba siya ng 200, pag umakit ng 200, namamatay. So, higher than 200 to. 200 to 380 siguro. Nice na yun. Ito yung 30 microfarad. So guys, okay lang yan. Hindi siya nawala na yung init niya. Nag-normal na. Normal na rin yung power cord. Yan. Ayos na yan. May project na tayo. Medyo madami tayo kasi puputulin eh. Makakapal na bakal para dun sa next project natin na DIY. So guys, thanks for viewing and please subscribe. Wala nang naging problema.